Oli! Tama-tama. Ito yung sinasabi kong kaibigan ko. Yan si Donna. At ang asawa niya si Rex. Hey, Doc. Gusto po. Yung sinasabi kong nagpapatulong sa'yo, may problema. Well, tama-tama. Paakyat na ako sa office ko, so pwede na tayong Perfect magsabay-sabay. timing. Eh? Pwede. Sige po. Tara na. Thank you, Doc. Ay, ito ang elevator girl. Patay na. Ano ba ang problema? Actually, Doc, wala talaga kaming problema. Wala talaga. Anong walang problema? Doc, alam mo ba, etong si Rex, pagdating sa kama, kulang na kulang. Hindi nga niya magampanan yung responsibility niya sa akin as a husband eh. Responsibility ba yung ganun? Oo. Di ba sinabi ko sa'yo, gawin mo na lang for the sake of it being a responsibility. Eh yun na nga lang eh, hindi mo pa matupad. Alam mo, kulang na kulang ka talaga pagdating dyan. Excuse me. Ay, Excuse me. Diggs, wife ko nga pala si Digna. Hello. Diggs, sila yung friends ni Primo. Si Rex saka si Donna. Yes. Hi. Hi, Rex. Hello, ma'am. Totoo, yung sinasabi mo, Donna, na maraming mga lalaki talaga na nagkukulang sa asawa pagdating sa kama. At hindi biro yun, ha? Hindi dapat yung tinitake for granted. Kasi masakit yun eh. Para sa isang asawa. Nakakababa ng self-esteem, tsaka nakaka-insecure. Feeling mo, ang taba-taba mo, ang pangit-pangit mo. Tama. O ano, mataba ba ako? Sexy-sexy mo nga O, eh. ayun na nga eh, bakit ayaw mo ko? Alam mo, I have to agree with you, Digna, ha? Parang alam mo yung ganong experience. Ako? Okay lang po kayo? Hindi. Ako, hindi ko na-experience yan. Sus! Minsan nga, twice a day pa eh. Hindi ba, Rolly? Active na active. Buti ba kayo? Oo. Nakakaingit. Ikaw lang ba? Wala si Rex? Eh, yung Doc, nasa gym pa. Tatapusin daw muna niya yung workout niya, tapos susunod na siya dito. Meron na bang improvement yung sa inyo after natin nag-usap? Ayun ako, Doc, hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin. Wala, hindi ko nga alam kung anong problema nun eh. Ayun pa nga yung isa eh. Kasi nung magkakaharap tayo, nakakalimutan kong itanong sa'yo kung kailan more or less nagsimula yung ganitong problema. Mag-iisang taon na. At saka ever since noon, napansin ko na palagi na siyang nanonood ng porn. Porn? Hi. ibig mo sabihin, lagi nanonood ng porn si Rex. Oo eh. Alam ninyo, yung panonood ng porn na ganyan, hindi ko talaga ina-advise sa mga kliyente ko. Yung mga problema ng mag-asawa tungkol sa physical intimacy, may mga involved pang ibang factors yan. Hindi lang naman basta physical lang eh. Yun nga, napansin ko, ever since nanonood siya ng porn, nawalan siya ng gana sa akin, eh siguro, baka mas maganda yung mga nakikita niyang babae dun. Kaya ayan, naging cold na tuloy siya sa akin. Pwede, posible ha. Anyway, si Rex ba? Nasa gym pa? Yun na nga, iniwan ko siya doon. Sa gym siya, naging sali siya. Sabi niya sa akin, nandito ka, kaya nandito ako ngayon. Eh, Doc, okay lang ba na puntahan ko muna si Rex? Actually, yun din nga sana sasabihin ko sa'yo dahil mahirap i-counsel kung ikaw lang mag-isa dito. Mas mabuti kayong dalawa. So kapag ready na kayo, bumalik lang kayo dito. Saka tayo mag-usap. Samahan ko sa gym, ha? Sige pa. Yep. Okay. Pare, busy ka ba? Hindi naman, bro. Bago kasi ako dito eh. Gusto ko na sanang maging ganito yung katawan ko eh. Ganda kasi ng chest mo. Tsaka saktong-sakto yung bicep mo. Mamaya, paspat naman pare oh. Sige bro. Ha? Okay lang ba? Ano ba sekreto mo? Rex, ganda ng katawan, no? Oo, pare. Solid eh, no? Joyce, yun muna kami. Mamaya ah. Tsaka lang ah. Huwag ko umalis. Rex, huwag mo sabihin. Pare naman. Kapatulong lang ako. Para naman gumanda yung bicep ko tsaka yung chest ko eh. Rex, huwag ka na mag-juleklay. Ha? Ikaw naman? Alinlang ka pa rin. Bukol kayo nakita. Alam mo, Rex, sa totoo lang, gawain ko yan. Kaya, huwag ka nang Ikaw?
Anak ko, Diyos ko po. Kaya naman pala naman. Ano sabi mo? Ulitin mo nga. Yun naman po yun, Dok eh. Nanonood po ako ng porn para bumalik yung init ng relasyon namin. Akala ko mag-i-enjoy ako sa mga sexing babae doon. Yung pala, sa iba ako nag-i-enjoy. Ako, naloko na. Ibig mo sabihin, Well, Donna, paano ngayon yan? Mukhang wala na tayong magagawa eh. Pero at least, umami naman sa'yo si Rex at the same time, nag-sorry na siya. So sa ngayon, dalawa na lang ang pwede mong gawin dyan. It's either pakisamahan mo siya at tanggapin na ganyan siya or maghihiwalay na lang kayo. Dok, sa totoo lang, mahal na mahal ko tong si Rex. And I don't think kaya kong tanggapin sa sarili ko na maghiwalay kami. Kaya, kung ano man siya, I will just accept it. Wow! Great! Mas maganda yan. Thank you, ha? At least, magkasama pa rin kayo, di ba? Dok. Alam niyo, hindi niyo na itatanong. May mga kliyente ako in the past na ganyan din yung setup nila. And then, nagkaalaman sila, inamin nila, tinanggap nila. Hanggang ngayon, nagmamahalan sila dahil klaro sa kanilang dalawa eh. Maganda yung setup. Hindi sila naghiwalay. Ikaw talaga. So, paano ba yan? Sasamahan mo na ako pumili ng makeup. Hindi lang yan. Ako na mismo mag-makeup sa'yo. Tsaka kukulitin pa kita. Ano ko magkulot? Oo naman. Alright.